Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Meron tayong pag-uusapan ulit, no? Ito ay nagva-viral na video, no? Hinihingi yung opinion ko dito. Ito yung sa BGC ba? Yung pinagbabawalan daw yung mga gangsta-gangsta, yung mga kabataan na pumunta doon. Umuwi na kayo. Huwag kayo dito. Huwag kayo dito. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo. So, kung ganito, no? Hati yung opinion ko dito, men, eh. Ako, para sa akin, alam kong discrimination ito, pero pabor ako dun sa ginagawa ng mga security guard, eh. Ano bang, wait lang ha, basahin mo natin yung comments. Imagine yan yung attire mo tapos di ka pinapasok ng guard. Salute sa mga guard. Humaharang na mga class S na halimaw galing sa portal. Sana maging challenge to dun sa mga bata na magsumikap. Yung totoong pagbalik nila dyan, hindi na sila i-discriminate. Combined net worth 90 pesos. Don't judge the book by its cover, yeah, right? Mukhang hindi naman pinagagalitan din yung guard, ano? Ito, may ano, kung wala namang ginagawa masama, wag kayo gumawa ng hakbang ng paninita, basihan ba sa pananamit at itsura ang pagiging masamang tao. Wag kayo mapanghusga. Daming Youngstown, Squad. Nilagyan nyo kasi ng portal dyan, yung tuloy. Nakapasok na ang mga halimaw sa mundo na to. Mag-hello lang naman sana sa portal. It's not all about the way they dress. Maybe it's a factor sa pag-generalize sa mga naka-loud outfit, gang-gang, na sobrang kakaiba. The real reason is yung mga kabataan na punta sa BGC in a group. Kapag natitigan ng kabilang group na kapwa gang-gang din, magkakainitan. Actually merong may nag-viral na diyan, 'di ba? Na nag-away sa BGC. Katulad nitong kinikwento nito, hanapin nga natin 'yon. Yung nag-away sa BGC, mga kabataan din. Siguro isa 'yun sa dahilan nabababoy kasi eh. Ito yun Andito tayo. Oh, dalian na, bilisan. Ay, hindi pala ito. Mga ano pala ito? Ano ba yung mga portal na yan? Hindi ko nagigets. Ito, away sa BGC. Ito! Idol. Buti na lang merong guard na nagmalasakit, inawat agad yung grupo, no? Kung makikita nyo, isang grupo, aggressive. Tapos yung isa naman dumadaan, mga youngstaan na din, sobrang kalmado lang, no? Good shot yan, man. Pero ito lang gusto ko sabihin, parang bumabalik lang yung dati. Kung alam nyo yung hype beast dati, around 2016 to 18, may mga hype beast dati. Marami rin sila mga grupo-grupo, tapos ganyan din sila kakulit. Pero ito, syempre, masyado na tayong 2026 na. So, nasa BGC sila, no? Putik na yan, puro mayayaman yung mga tao dyan, pre. Kahit ako nga, kung ano man yung forma ko, nahiya ako pumunta ng BGC kasi di naman ako mayaman.
Is puro artista pumupunta dyan, pre. Totoo lang, ha. Tapos ganyan Oh, mga nung nagawi ako dyan, andyan yung ano ng Metrobank, di ba? Tama ba ako? Yung pinaka head office ng Metrobank. Ano ba yung ginawa ko doon? Sa Metrobank? Kalimutan ko na. Corporate account yata. Ang ganda dyan. Akala mo nasa ibang bansa ka. First time ko pumunta ng BGC noon. Yung wala kang poste yata makikita dyan, di ba? Puro nasa ilalim. Ang ganda niyan. As in, yung level niyan parang nasa ibang bansa ka. young stana, pumupunta sila dyan mga grupo para magtanong kung baka may crew ka, ganyan-ganyan. Pag naangasan sa'yo, babanatan ka, no? Hindi maganda yun, pre. Ilugar nyo yung pagiging makulit nyo, no? Mag-aaral kayo na mabuti. Higit sa lahat, makinig kayo sa motivation ni Golem. Very good si Kuya. Pero sa akin, kung aanuhin mo, kung titingnan mo, discrimination yun, no? At hindi maganda ang discrimination. Kaya lang, sometimes kailangan may gawin tayo para ma-prevent ang isang bagay. Against ako sa discrimination, pero kung gagawin naman yun para mapabuti yung isang lugar at walang mapahamak, okay na rin. Kasi alam naman natin layunin ng mga yun kaya pumunta doon. Hindi naman yun pumunta doon para kumain, di ba? Or para mag-shopping. Alam naman natin yung ano nun eh. Yung papel ng mga yun doon eh. Na magkukulit-kulit lang doon sa BGC eh. No? Kasi kung hahayaan nila yon, let's say hahayaan nila yon, mapupuno ng mga gingging yan doon. Mapupuno yon hanggang sa mababoy na ang BGC. Diba? I'm so sure hindi papayag yung mga taga dyan na mababoy yung lugar nila. Peaceful sila dyan eh. Diba? Tapos haluan ng ganun. At the same time, naiintindihan ko din. No? Kasi kung yung mga kabataan na yun wala namang masama na pumunta doon eh. Pero kung layunin nyo doon magpasosyal lang tapos maninira kayo ng gamit or gagawa kayo ng gulo doon, i-istorbohin nyo yung peace and order doon sa lugar, well, okay lang na pigilan kayo. Dapat talaga kayong pigilan. Magmukhang discrimination man or siguro, papayagan kayong pumunta dyan, kasama nyo magulang nyo, siguro may adult kayong kasama, no? Kasama nyong tatay nyo siguro or nanay nyo pumunta dyan. Kaya I'm so sure, pag ginawa nyo yun, hindi naman kayo makakapaggawa ng kalokohan nun. Diba? Parang sa mall, diba pagka estudyante ka, may certain age na bawal papasukin sa mall eh. Pero kung may kasama siyang adult, pwede. 'Di ba? Kasi kung halimbawa bata ka, wala ka talagang gagawin doon. Sa loob ng mall, pwede bumili ka sa National Bookstore. Pwede, no? Pero kung pupunta ka doon, wala kang gagawin doon eh. Kung bibili ka sa National Bookstore, sasama mo ang magulang mo eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang tingin ko dyan, Oo, alam ko discrimination yon, pero need eh. Prevention is better than cure. Kasi pag hinayaan mo yon, nako, mabababoy yan. Ginhawat walang graffiti doon, magkakaroon ng ganun dyan. Papanghi dyan sa lugar na yan. Sayang pa naman, di ba? Actually, sa lahat ng lugar, bawal na din dapat eh. Kahit sa mga kanto, magkakaroon ng curfew. Dapat ako pabor ako buong Pilipinas may curfew sa mga below 18 years old. Kasi wala namang gagawin ng bata pagka
Pagka this oras na ng gabi, ano gagawin yun sa labas, di ba? Anyway, yan lang naman ang masasabi ko. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.